Okay, isang pagbati po ng kapayapaan sa ating lahat at assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, mayroon po tayo ditong i-install na aircon mga kamaster, no? So, ito no yung ating mga gamit, yan. Yan, ito yung ating indoor unit at ito yung ating outdoor unit. Yun, bago ho ito. Ito pa ay carrier mga kamaster, no? So, ang topic natin sa mga oras na ito, wag na ho tayo magpaligoy-ligoy pa. Ang topic ho natin sa mga oras na ito ay yung patungkol doon sa paulit-ulit na issue ng installation. Ano ho yun? Yung substandard na materyales, tinipid yung materyales, okay? Then, ito ho kasi yung laging tinatanong sa atin ng ating mga kababayan na customer na, Kamaster, ano ba talaga yung mga materyales na ginagamit sa installation? Kasi syempre kami mga customer, hindi namin alam yan eh. Ngayon, bibigyan ho natin ng kasagutan yan, okay? Kailangan sa installation, paalala sa mga minamahal nating customer, no, bago ho kayo magpakabit ng aircon, kailangan malaman nyo po muna yung mga materyales na dapat ginagamit sa inyong mga aircon. Kasi mamaya kasi nakakuha nga kayo ng mumurahin na magkakabit, pero ang problema, tinipid ho kayo. Syempre hindi niyo man alam, akala mo nakamura ka, pero ang totoo, kayo ang tinipid. Okay? Umpisahan na natin. So sa installation, nandito ito yung mga gamit natin. Ayan. So sa installation natin, okay, uunahin po muna natin kailangan syempre, kung inverter ho yan, kailangan ang ating gagamitin na gauge ay 0.28. Ito po ay 1/4. Ito po ay 3/8. Ang gauge po nito ay 0.28. Makapal po ito mga kamaster ha. Ito po ay patungkol, ang bilyong ito para lamang ho ito sa mga customer ha, na kung magpapa-install po kayo, kailangan ito ho yung mga ginagamit ng technician man yan o mga service center o freelancer man yan o mga service center. Okay? So syempre of course, ito po copper tubing na 1/4 tsaka 3/8. Depende po kung anong capacity ha. Basta ang requirements po kasi kapag mga inverter, kailangan 0.28 gauge yung copper tubing. Pangalawa, ito ang ating wire. Yan. Ito po yung connection ng indoor unit to outdoor unit. Ang ginamit ko ho dito ay Royal Cord. Yan. Di hamak na mas mahal po talaga ito. Kumpara mo dun sa individual na wire, yung bibili ka ng individual na wire, mas mahal po ito. Okay? Mas mahal po yung Royal Cord, pero mas practical, standard. Hindi ko naman sinabi hindi standard yung yung individual. Pero sabi ko nga, kahit sa Saudi, mga Royal Cord talaga ang ginagamit namin. Okay? Una-una, copper tubing, dapat 0.28 ang kapal. Okay? Pangalawa, yung wire na gagamitin nyo hanggat maaari ay Royal Cord. Kung pwede naman, yung individual na wire, pwede naman po yun. Okay? Hindi ko naman sinabing hindi pwede. Pwede naman po yun, pero para sa akin, mas convenient yung Royal Cord. Okay? Then, susunod, yung TOX. Yan, yung TOX na to, ito yung TOX sa indoor unit. Yan, yung TOX para sa indoor unit, para may kabit natin yung bracket. Yan. Then, syempre, yung TOX na yan, para din ho yan sa ating clamp. Susunod, ito ho yung expansion. Yung ating ginagamit sa outdoor unit, yung nadali pwedeng pakasalan, no? Yan. Pwede naman kung mga TOX, sa inyo po yan. Depende ho yan sa inyo. Basta ang ginagawa ko kasi, yung installation ko kasi mga kamaster, hindi ko talaga tinitipid. Okay? Mas maganda ho kasi natutulog ka na panatag, payapa ang inyong iniisip na yung ginamit mong mga materialis ay talagang nandun sa standard. Okay? Pero hindi ko naman sinabing hindi standard yung ibang mga TOX ha. Ang ginagamit ni kamaster ay expansion shield o di naman kaya minsan Dynabolt. Yan. Tapos ito naman, yung bolt natin, talagang pwedeng pakasalan to mga kamaster. Okay? So ito ho, kailangan yan ang makikita nyo sa mga technician na mag-i-install ng aircon nyo. Susunod, ito po. Yan. Ito naman, ito yung ating bolt and nut. Kung mapapansin nyo, dalawa talaga ang washer. Okay? Ilalim tsaka ibabaw. Okay? So, standard po yan mga kamaster ha. Yan. Susunod naman natin ay syempre yung rubber footing. Yung rubber footing po, ito po ay mas kilala sa tawag na vibrator isolator. Dito po nakapatong yung yung outdoor unit mga kamaster. Kailangan ho kasi na may vibrator isolator, no, para maiwasan po natin yung yung excessive, yung sobrang vibration ng unit. Okay? Then susunod syempre yung clamp para sa ating copper tubing. Okay? Yung bugkos ng copper tubing kasama yung mga wire at yung iba't iba pa. Okay? Susunod syempre dapat may electrical tape at yung ating clamp, PVC clamp na orange para sa electrical. Then ito namang ating PVC elbow para sa drain at yung ating clamp. Ito yung ating PVC ha. Yan, dapat merong ganyan ha. Depende ho kung anong gagamitin nyo. Ang standard po kasi ay 1/2. Okay? So, yan, dapat may clamp, may elbow at may clamp, then yung ating polyethylene at saka yung ating pandikit para sa mga tipak-tipak. Kung mayroon mga tipak-tipak na doon sa semento, sa pagbubutas, meron po tayong pangtapal. Hindi yung iiwan mo na lang na, alam mo yun, yung nakatiwangwang na butas-butas, kagaya ho na ito. Pakita ko sa inyo, ito ho.
So hindi ho natin na gagayahan yan ha kasi may pang ano ho tayo, may coring ho tayong pambutas. Okay? So syempre sa electrical meron tayong straight connector. Pansinin niyo straight connector natin, talagang swabe. Of course, yung ating solvent, yung refrigerant, case to case na lang ho yan. Pero syempre nagdadala tayo. Okay? At ito, yung ating insulation tube. Ayan. Siya ay dito nagkakatalo. Kasi yung mga na-i-vlog ho natin, 'di ba? Ang sabi ng customer, "Kamasir, ang mura ng installation 4,500 lang eh." Sabi ko, ano bang tingnan nga natin? Nung nakita natin yung installation, yung copper tubing, yung 1/4 at yung 3/8 pinagsama sa iisang insulation. Ay kasaklap ang ginamit na insulation ay 5/8. Okay, sabi ko nga hindi ho pwede 'yan. Ang sabi ng mga kababayan technician, Kamasir, ang tagal ko na ginagawa yun, wala namang problema. Sige, kayo ho yun. Okay? Hindi po natin pwedeng tipirin yung materyales para lang kumita tayo ng malaki-laki. Kasi with all due respect naman ho talaga, sa installation ho talaga, hindi naman ho talaga malaking kita. Tama sabi mo. Okay? I swear to God, ang take home pay mo dyan, 2,500. Pag minamalas-malas ka, minsan 1,500. Okay? Pag medyo maraming, minsan abonado ka pa nga eh. Ang mahalaga dito, yung serbisyo natin, na ibigay natin ng tapat sa customer. Okay? So, eto po, 3/8, 1/4. Paghihiwalayin po natin yung tubo ng 1/4 at saka yung 3/8. Yan sa mga minamahal na customer ha, kailangan separate ho yung insulation ng 1/4 at saka yung 3/8 ha. Huwag na wag ho kayong papayag na pag-iisahin ng mga kababayan natin technician yung insulation. Kaya naman ho kasi nagagawa ho nila yun para makatipid. Pero ang problema ho dito, in the long run, magkakaproblema ho tayo sa compressor. Okay? Kasi magkaiba ho sila ng temperature. Okay? Iba ang temperature ng liquid line, iba ang temperature ng suction line. So bakit mo pag-iisahin? Tama sabi mo. Kaya hindi ho tama yung, Kamaster, okay lang yan. Tagal ko nang ginagawa yun. Sige, ipagpatuloy nyo ho yan. Pero yung maling paniniwala, maling kaalaman. Kasi, sabi ko nga, kung pwede palang pagsamahin yung dalawang tubo sa isang insulation, bakit pa sila gumawa ng 1/4 at saka 3/8? Yun lang ho yung logic. Ibig sabihin, kaya sila gumawa ng 1/4 at saka 3/8 kasi nga ho, separate. Tama, mali. Yun ibig sabihin. So, lastly, ito yung ating bracket. Kita mo naman yung bracket, no? Ito po ay 90 cm. Ito po ay fabricated natin special bracket kasi nga ho, ang position ng ating outer unit ay nakatagilid ho. Okay, nakatagilid kasi nga may pader. So ito ho ay special bracket ho ito. Kung mapapansin nyo, yung size ng bracket natin at yung kapal ng bracket natin talagang hindi matatawaran. Kaya nga po, di baling okay lang na medyo mababa ang ating kita. Okay lang, kasi nandun ho tayo sa standard. Natutulog ho tayo ng mapayapa ha. Huwag naman hindi na diretsong payapa. Huwag naman ganun. So, yun lang ha. Kailangan mga kamaster sa mga minamahal nating customer, kailangan standard ang ating installation mga kamaster. At yung breaker nga pala, no, yung breaker, nasa pag-uusap nyo po yun ha. It's either yung electrical ng aircon nyo, isasama sa installation nyo, o separate. Pwede naman po yun. Pwede ho yun. Kasi sa installation standard, hindi ho talaga kasama sa amin yung electrical ng unit. Kasi may mga customer na marunong mag-electrical. May mga customer na may kakilalang electrician. So bakit natin isasama? Kahit sa service center, kapag nagbigay ho sila ng quotation, hindi ho talaga yan kasama. Excluding ho yung power supply. Ngayon, nasa pag-uusap na lang kung isasama ng customer yung power supply ng ating unit sa installation. At ang mahalaga doon, paalala ha sa mga minamahal kong customer, bago ho kayo magpa-install, kailangan po ipa-survey nyo po yung paglalagyan ng aircon. Kasi may mga pagkakataon na nakabili na ng aircon yung customer, ang laki-laki pala ng area. Tapos iiyak, Kamaster, bakit ang taas ng bill ng kuryente ko? Tinsyan ko, laki-laki ng area eh. Kamaster, lumalamig naman. Tama po, lalamig ho talaga yan. Pero hindi natin alam, yung compressor ho natin, batak na batak. No? Talagang hindi ho yan maglalaylo. Okay, kasi nga ho, ang laki-laki ng area. So, syempre, kahit naka 25 degrees Celsius ka, hindi yan basta-basta maglalaylo. Hindi yan basta-basta maabot yung 25 degrees Celsius ng settings ng remote mo kung malaki ang area na pinalalamig ng unit. Tama, lumalamig ho yan pero ang hindi natin alam, nahihirapan na pala ang ating compressor. Kaya mas mahalaga po, bago kayo nagpa-install, ipa-survey nyo po muna sa service center sa mga technician na magkakabit para alam natin kung ano yung karapat-dapat na capacity ng aircon dun sa area na ikakabit at saka na pag-uusapan yung mga bagay na dapat pinag-uusapan kasi minsan nasunod lahat yung technician. Syempre customer hindi alam. Nung nakita na ng customer na ganito yung itsura ng installation, parang napapangitan siya. So hindi na siya makakibo eh.
Bakit? Hindi kasi pinag-usapan eh. Kaya nga sabi ko, dapat sa installation, pinag-uusapan. Hindi pwedeng masunod yung technician, majority. Hindi rin pwedeng masunod yung customer majority. Kailangan pinag-usapan. 50-50 tayo. Bakit? Kasi nga ho, yung customer, alam niya ho ang pasikot-sikot ng bahay niya. Ano yung mga pwedeng tamaan ay kamaster, wag dyan kasi may tatamaan na tubo ng tubig o mga electrical, wag dyan, dito tayo. Di ba? At least pinag-uusapan. So, itong customer natin, na pag-usapan namin ni sir na ito dito ilalagay. So, mas clear. Walang sisihan kung ano maging output ng trabaho, at least na pagkasunduan nyo. O kasi ito yung napag-usapan namin ni Kamaster, di ba? So walang problema. Dapat pinag-usapan, hindi pwedeng masunod majority ang technician, hindi rin pwedeng masunod majority ang customer. Kasi nga ho, walang alam ang customer sa mga technical. Hindi ko naman nilalahat. Kaya nga ho sila nagpatawag ng service center kasi wala silang alam. Kaya dapat pinag-uusapan saan dadaan yung electrical, saan dadaan yung tubig, yung drain, saan dadaan yung tubo, ilang butasan ba to? Ayan, ganun yung mga pinag-uusapan. Okay, so sa mga minamahal na customer, bago ho kayo magpakabit ng aircon, kailangan ipasurvey nyo. At the same time, kung nag-go na kayo sa quotation, kailangan tingnan nyo yung mga materials nyo ba, na gagamitin sa aircon ko ay standard. Kasi kung pag-iisahin nyo yung tubo sa isang insulation, umuwi na kayo. Ayan, di ba? At least, nagkakaroon ho kayo ng idea. Doon sa mga gumagawa na technician na pinagsasama nila yung dalawang tubo sa isang insulation, ginagalang ko ho yan. Bahala ho kayo kung patuloy yung ginagawa yan. Pero alam nyo naman sa sarili nyo na hindi yan standard. Kasi ang standard, pinaghihiwalay yung 1/4 sa 3/8. Okay? Kasi nga ho, sabi ko nga ho sa inyo, ulitin ko, kung pwede palang pagsamahin yung 1/4 at 3/8 sa isang insulation, bakit pa sila gumawa ng 1/4 na insulation at 3/8 na insulation? Yun lamang yung logic. Okay? So sana nakatulog itong munting video nating ibinahagi sa ating mga kababayan na technician, mga customer na bago kayo magpa-install, panoorin nyo muna itong ating video para magkaroon ho kayo ng idea na yung ginagamit nga na mga materyales, puwertes ng mga service center technician sa inyo ay talagang aprobado, ika nga. Kasi nga, binayaran nyo ho yan eh. Okay, lalong-lalo na ho sa mga free installation. Wag naman ho nating tipirin yung customer. Tama sabi mo. Porkit free installation yan, titipirin nyo na. Okay? Sabi ko nga, hindi ho ako naniniwala sa free installation na yan. Alam ko ang kalakalan dyan, wag ako. Galing ho tayo dyan. Tama sabi mo. Way back, uso pa ang National Panasonic nung araw, kaya wag ako. Alam ko ang kalakalan ng free installation na yan. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Huwag yung tipirin ang customer. Bakit? Kasi nga ho, kapag tinipid nyo yan at nalaman ng customer na tinipid pala ko ng service center na to eh. O, di ba? Magpapakabit ba sa inyo? Di ba? Hindi na. Maghahanap na ng iba yan. Yan. So, kaya ho tayo naglabas ng mga video na katulad nito para maging babalaho ito sa ating mga kababayan na technician, mga service center na wag hong ganyan. Okay? Tama sabi mo. Yumayaman nga tayo, lumalago ang ating company, yung ating service center, pero sa maling paraan. Di baling na lang, di baling hindi tayo mayaman, pero kapag nag-install naman tayo, happy ang customer. Okay? So, maraming salamat po sa inyo lahat at i-install na po natin itong ating carrier na aircon.